Tuloy pa ang araw ng linggo, mga kapatid. Amen, no? Kasi kulang na kulang yung feeding natin. May isang oras na dito. Kung may Bible study tayo, isang oras lang din. Kumbaga, ang ating spiritual growth ay napakabagal. Ha? So, may hapon, dapat lang na asamin natin ang araw ng linggo. At ito nakikita ko naman na galak tayo sa Panginoon. No? Ganyan ba? So, sa hapon ito, tayo po ay sandaling magbasa ng kanyang mga salita. Tayo po natin tumayo, mga kapatid. Hello. Sabi sa Isaiah 25, ganito po ang sinasabi. Praise to the Lord. O Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done marvelous things, things planned long ago. You have made the city of heap of rubble, the fortified town a ruin. The foreigners' stronghold, a city no more. It will never be rebuilt. Therefore, strong peoples will honor you. Cities of ruthless nation will revere you. You have been a refuge for the poor, a refuge for the needy in his distress, a shelter from the storm, and a shade from the heat. For the breath of the ruthless is like a storm driving against a wall. And like the heat of the desert, you silence the uproar of foreigners as heat is reduced by the shadow of a cloud. So the song of the ruthless is still. So ang sabi ng ating binasa, purihin daw natin ang Panginoon at itaas natin ang kanyang pangalan. Kapag ikaw daw ay faithful at you have done marvelous things as planned before, ang plano pala ng Diyos ay noon pa para sa atin. No? You have made the city a heap of rubble. Kung tayo ay hindi faithful sa Panginoon, ang syudad daw na kinabibilangan natin ay maihahalin tulad sa isang wasak na syudad. Na? So nakakalungkot. Kaya nasabi, patuloy nating purihin ang Panginoon at ako'y nagaganap. Kahit maliit pang anak dito talaga naman kahit hapon, nagsisimba sila. Kahit mga kaliliitan mga bata, nandito. Kaya nga, sabi niya, for the breath of the ruthless is like a storm. Ang hininga daw ng walang Diyos ay parang bagyo. Na? Driving against a wall na sumasangga lang sa pader. You silence the uproar of the foreigners and heat is reduced by the shadow of the clouds. So the song of the ruthless is still. Ang walang Diyos ay wala rin kamuhan ng Amen ba? Amen, no? So, nagiging makabuluhan lang ang buhay natin kapag kapihin natin ang Diyos. Kaya sandali manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos, sa hapon ito. Salamat, Panginoon, sa presensya ng mga kapatid kong ito. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo po silang puspusin, Panginoon, ng pag-aasam, Panginoon, na ikaw ay mapagpinturan nila sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng pag-aawit, ng mga awiting na kalulugod sa iyo. Nawa sa hapon ito, Panginoon, malugod ka nga sa mga worship service namin, Panginoon, na itaas namin at maitampok ang iyong pangalan sa pinakamataas, Panginoon, na kalalagyan. Salamat, O Diyos, na sa isang buong linggong nilakaran namin, naranasan namin ang iyong kamay na patuloy na gumagabay sa amin. Patuloy mo kami pinapadaluyan ng iyong pagpapala, ng iyong pag-iingat, ng iyong kagalingan, at lahat-lahat, Panginoon, pinuprovide mo sa amin. Thank you, Lord Jesus. At sa hapong ito, amin po pinapailandan ang aming mga tinig sa mga papuring awitin para sa iyo sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Makakaupo na po ang iba. Tinatawagan ko na po ang mga awit. Sige, mayan doon sa kanya. Yun.
awitin. Makakaupo na po ang lahat. Ano ba yung mensahe ng ating awitin? Sabi ng Hermit Up. Ano ang mensahe noon? Tayo daw ay dapat pag nagpumawag daw tayo ng paburi sa Panginoon, isigaw daw natin ang pangalan ng Panginoon. At ano daw? Pinapalaya tayo sa lahat ng ating pagkagapos. No, ano ba yung mga nakagapos sa atin? Lahat ng hindi ng kasalanan na gumagapos sa atin. Kaya na, yung pagkagapos ng sakit. No? Kaya kung tayo ay nagpupuli sa Panginoon, isigaw natin ang pangalan Jesus. No? At sabi ba minsan inawit natin, hindi na tayo mamamatay. No? Yan ay spiritual death. No? Hindi na tayo makakaranas ng kamatayan sa impyerno, kundi buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. So napakaganda ng mga inawit natin at yun ay pagpupuri natin sa Panginoon na alam kong naluluwalhati siya. No? So magandang hapon ulit sa bawat isa sa atin. Pagawat mainit, tiyaga-tiyaga rin tayo. Pag umama na tayo, marami na tayo pera, noon na tayo sa aircon. No? Ipanalangin natin sa Panginoon ang biyaya. No? Dadating din tayo dyan dahil yung aming unang church na inatenan doon kami galing kanina dahil 14th year anniversary nila. Ang ganda na ng church nila. Nagpasimula din sila sa ganito. Maging ang CCF, nagpasimula din sa ganito. No? So, ang lahat ay nagpasimula sa konti. Kaya tayo, magwat konti. Ano kayo sa palagay ninyo? Pararamihin tayo ng Panginoon? Hindi na. Pararamihin pa tayo ng Panginoon? Amen. No? So, pararamihin tayo ng Panginoon. Kailangan lang natin ay pananampalataya. Salamat sa ating mga magigiting na mga awit. Kung kaya may labang bata, sige, kanta pa rin ng papuri para sa Panginoon. Okay, ngayong hapon, ay nala po natin ang ating mga puso't isipan. Nasa bahagi na po tayo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos na dadagin sa ating ngayong hapon ni Pastor Edgar Santigil. Siya po ay magpapatuloy. Hello, so, magandang hapon po sa ating lahat. Yes, ako'y galak na galak kapag nakikita kong kumpleto. Mayroon pa nga kulang sa inyo, no? Malilim pa rin. No? Mayroong kalalakihan at kababaihan. May young married couple, may kabataan, may mga bata, 1, 2, 3, 4 na bata. No? So, nakakagalak, nakakatuwa. Sabi nga kanina ng asawa ko, galing kami sa Dasmariñas, day by day Dasmariñas, ika-14 na anniversary. So, nakita namin dati, namumupahan lang kami. Nandoon na kasi kami, 2015, nandoon na po kami, namumupahan lang ng 55,000. So, nagpulong-pulong kami ng asawa ko. Nasaan ba yung asawa ko? Nawawala. Nagpulong-pulong kami, kailangan may church. Kaming dalawa ang nag-push. Kami ang nagtulak. Nag-push, nagtulak para magkaroon ng church. So, 7 years nag-umpisa kami na mangalap ng pera. Kami nga mga senior, nakatulong kami. Gumawa kami ng, anong tawag doon, yung plate. Ano ba yun? Love on a plate. Nagkaroon kami ng kainan, halagang 500, pero yung 300, ibibigay para sa church building. So, nang umalis kami doon, mayroon ng 800,000. So, nagpatuloy, abay nakaliko,
12 million nakapagpagawa ng church. Ang ganda ng church na ibinigay. Kaya nga binati ko yung pastor namin. Sabi ko, successful ako. Victorious. Marunong naman sumagot, sa Diyos ang papuri. Totoo naman, hindi sa amin. Kaya ito, pag pinalago din to, sa Diyos ang papuri. Siya ang nagpapalago niya. No? So, ang ating, may oras pa naman, no? Kaumpisa ko lang. Bagamat nag-umpisa kasi tayo, 5:10. Inuurasan ko ng worship through music. Hanga ako. Ang ganda ng mga boses. At di ba 4 na kayo rito? 4 kayo rito? Bumili pa ako ng 2 kasi buy 1 take 1. Kaya pwede na 6. Ha? Microphone. Bumili ako bago nasa taas. Hindi ko pa na nabubuksan. Para nandito si Alili, 5 na. O pwedeng ako, 6 na. O ang asawa ko, eksakto, 6 na. Hindi, alam ko marami pa sa inyo dyan. At saka, ang gusto ko, hindi lang si Ate Alili ang laging tanging awit. No, na, makakadalawa siya. Mag-aral din kayo si Ate Ana, si Daniela, kung pwede. Sino pa? Oh, ayun, huwag magtago. Mag-aral kayo lahat. Kasi iyan ang aking mithiin, iyan ang aking layunin na matuto tayo. Kasi ito, hindi ito biro-biro, hindi ito gobyerno. ang pinapapurihan natin, ang pinapasalamatan natin, walang iba. Si Jesus. Kaya hindi ito biro-biro. Tama yung sinabi ng asawa ko, bagamat kakaunti tayo, hindi long run, panalaguin ni Lord. Kaya nga ang aking topic sa hapong ito, ano ba yung topic? Pusong bato. Ano ba ang kanta niya? Pusong bato? Ha? Tinatigas na puso. Pusong bato. Okay. At ang ating tatalakayin ang text para sa hapong ito, mababasa po natin sa John chapter 14 verse 5 and 6. Ang sabi ni Thomas sa chapter 5, verse 5, Guru, ipakita mo naman sa amin ang daan, yung mga sinasabi mo. Pakita mo ang daan. Ang sagot ni Jesus sa John 14:6, ang sagot niya, I am the way, the truth, and life. No one can come to the Father except through me. Dahil sa Kanya, makakarating daw tayo sa Ama dahil kay Jesus. So, yan po ang ating text. John 14:6. At kung inyong titingnan ang ating pangalan ng ating church, si Jesus ang daan. Siya ang daan. Alam nyo, takang-taka ako. Na-discovery ang Pilipinas ni Magellan 1651. Tama ba? 1651 ang ma-discover ni Magellan. Who killed Magellan? Lapu-lapu. Who killed Lapu-lapu? Fisherman. Joke yun. Joke. Kasi itong mga mangingisda, hinuhuli yung lapu-lapu. Pinapatay. Okay. So, imagine, pag-aralan nyo, 1600, may Pilipino na, yung mga Aita na discovery. Hanggang 17th century, 18th century, 19th century, 20th century, up to 2024 century. Thank God. Tingnan nyo, ang daming taon, wala pang nakadiscovery na ang ipangalan sa iglesia ay si Jesus ang daan. Bakante
Kasi, pag may nauna na, hindi mo pwedeng kunin. Hindi mo pwedeng gayahin. Hindi bawal yan. Tulad na lang, ang tunay na iglesia ni Kristo, sino? Tayo ang tunay na iglesia ni Kristo. Hindi natin pwedeng gamitin na magpaparehistro tayo ng SEC at BIR, hindi tatanggapin. Invalid. Bakit? Mayroon na eh. Mayroon ng iglesia ni Kristo na itinayo ni Manalo. No? Okay, so, itong si Jesus ang daan, 25 years or 30 years, yan na ang pangarap ko. Sabi ko, Lord, pag ako binigyan mo ng church, gusto ko ang pangalan, si Jesus ang daan. Bakit? Sikat na sikat noon ang dating daan. At hindi ko naman magustuhan. Totoo, matalino siya. Halos lahat, alam niya ang Bible from old and new. Alam niya. Kaya lang, hindi ko makita yung pag-ibig. Wala siyang pag-ibig. Lahat mali. Lahat ng sekta mali. Siya lang ang tama. At walang ginawa yun. Kaya sumikat. Lagi nakikipag-debate. Nakikipag-debate. No? Walang manalo kasi matalino nga eh. So, sabi ko, Lord, hindi ko type yung gano'n. Ang gusto mo Lord, alam ko, puso, pag-ibig, ang puso namin, mapagmaan. Na yan nga ang batas ko rito, sa si Jesus ang daan, pag-ibig. Kaya nauunawaan ko kayong lahat. Nauunawaan ko. At saka dahil sa pag-ibig, yan nga ang gusto ko, yung mga makasalanan. Kaya bakit ang title natin, si Jesus ang daan, ang text, at ang title, Pusong Bato. No? Hindi si Bato de la Rosa. Pusong bato, yung pinatigas na. Pinatigas na ang puso ng mga tao. No? Maraming mga tao na ayan, hayagan ang sinasabi. Si Jesus ang daan. At alam nyo ba, natutuwa ako? Yung broadcasting ko. 600, nakikinig. Oh, masaya na ako. Kahit 50 man lang ang tumanggap sa Panginoon. Masaya na ako. At least ako, nagagampanan ko ang aking tungkulin. Kasi ang salita ng Diyos ay ipinangangaral ko. Lalong-lalo na ang pagpapatanggap. Yan ang aking nitiin. Yan ang aking layunin. Marami na po. Marami ng comments. Maraming natutuwa. So, kahit gumagastos ako ng malaki, hindi problema kasi hindi naman ako gumagastos. Si Lord, siya ang nagpapadala para ibayad doon. Kaya ang gastos ko doon, nung hindi pa nasisira sa sasakyan ko, 16,000 ama. So, 4 na buwan ako, 16,000 ama. Walang problema yun dahil God will provide. Di ba? Hindi kayo, wala akong utang doon. Wala akong, nakakabayad talaga. Kasi, ang Diyos ang magbibigay. Kasi, kung naman yun eh, yung broadcasting, hindi naman akin yun eh. Katulad nito, dito sa church, hindi akin ito. Kay Jesus. No? Kaya lang, ang daming matitigas ang puso. Pinatigas na puso. Hayagan ang nakikita rito sa tabon to. Ang si Jesus ang daan. Ito pa rin tayo. Kakaunti pa rin. Alam niyo, lalo akong magagamit. Pero nakikita ko na may pag-asa tayo. Kung napuno natin ito, 70 po ang kasya rito. Kita niyo noon, pag ano tawag dyan, anniversary tayo, punong-puno ito, 70. No? Di ba? Nakakatuwa yun. Nakakatuwa. Kaya lang, kumilos sa atin yung kaaway, nawasak. No? May kasama pa siya. Talagang hanggang ngayon, gusto sirain tayo. Hanggang ngayon. Tinawagan na nga, pinuntahan na nga si Ate Lenny.
Dahil alam niyo, pag nakuha si Ate Lini, yung pang umaga, kanya na lahat. No? Hindi maganda. Proselyting po yun. Para sa akin, hindi ko na kukunin yung nasa ibang church. Banal na yun eh. Saved na yun. Ligtas na yun. Ang utos ng Diyos sa akin, basahin niyo sa Mark chapter 2, verse 17, sabi niya, hindi ako bumaba dito sa lupa para sa mga banal. Bumaba si Kristo dito sa lupa para sa mga makasalanan. Kaya yun ang hinahanap ko. Yung mga makasalanan. Tulong-tulong po tayo. Ipakilala na natin na nandito si Jesus sa lugar na ito. Diba? Pangit. Garahe. No? Hindi aircon. Samantalang dinala ko na kayo doon sa aircon. Ayan si Ate Mel, witness yan. Ayan si Alili yata kasama sa kasi Julpe. Di ba nakikita mo kayo doon sa CCF? Aircon, di ba? Nakarating ba si Ana doon? Hindi. Itong dalawa, nakita ko yan doon sa kasi Ate Mel. Aircon. Ayaw ko naman dito talaga eh. Ayaw ko dito. Makulit lang si Ate Lenny, si Ate Crispy, si Ate Mel. Makulit lang sila. Sabi nga nila, kinocompute nila eh. Mga 30 tayo, mahigit 30. Ayaw ko pa nga eh. Kasi baka sa darating ang panahon, maiwan ako. Aalis na kayong lahat. Sayang lang ang pagpapagal. Di ba? Sinasabi kaya nung pag nag-meeting kami, talagang kalooban ni Lord. Kalooban ni Lord na maitayo ito. Unang-una nga, registered na tayo sa SIF. Pambihira po yan. Maraming charts na kulurong. Nakikikabit lang. Albawa ako, sa Naga or sa Davao, gusto nila ng si Jesus ang daan. Kakabit lang sa akin yan. Gagawin ko lang sila satellite o daughter church ang tawag. Pero sila, walang rehistro. Ito lang. Okay, so, ang sabi sa akin ni Lord, ilagay mo ang pangalan ko. Si Jesus ang daan. Pangalawa, inahayag na nga ng Diyos sa lahat ng tao. Mababasa ninyo sa John chapter 3, verse 16. Ang sabi po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Diba? Nandiyan na, utos na ng Ama. Manampalataya daw. Manampalataya. Hindi ka mapapahamak, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Pero pumunta kasi sa bungan, paglinggo. Diba? Ang sabungan, punong-puno ng tao. Kung ang CCF, day by day, maraming nakikinig, talo yan. Talo yan itong mga hindi naniniwala kay Jesus. Diba? Kaya nga, ang pangalan natin si Jesus, huwag po tayong tumigil. Diba? Ano yung laging sinasabi ko sa inyo? Mababasa po natin sa Matthew chapter 28, verse 19. Kaya tumayo kayo, gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa at bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, yun ang gusto humayo. Kaya yung sipag nyo ngayon, times 2 pa. Times 2. Salamat nandito si Jennifer. Salamat nandito si Daniel. Salamat maraming mga bata. Kayo mga bata, magdala kayo. Palang araw, kayo ang gagawin ko rito may kumbo. May nagtititara, may nag-uorgan. Kumplito po tayo eh. May organ ako sa taas. May electric guitar. No? May bass guitar. May tinatawag na acoustic guitar. Kumplito. Ang problema, walang tutugtog. Di ba?
Kaya natutuwa ako, may 4 na bata dito. No? Ma-challenge kayo. Tuturuan kayo rito na magtugtog. Kasi, ibig sabihin niyan, kayong mga naririnig ay hindi kasing tigas ng bato ang puso nyo. Nakuha ba natin? Pero yung mga nasa sabungan, nasa mall, nagpapasarap dahil air condition, maraming mga kainan, okay lang yun kung nagsamba sila. Eh hindi. Nandoon lang sila para mamasyal. Pagkatapos yun na sa sabong, hindi pinapansin si Jesus. Alam niyo ba, ang kasalanan walang kapatawaran? Sino nakakaalam? Pakitaas ang kamay. Kasalanan walang kapatawaran. Kahit anong gawin mo, hindi ka patatawarin. No? Bagamat sinasabi sa Isaiah chapter 1, verse 18, ang sabi po doon, halika nga, sabi ng Diyos Ama. Ang sabi niya, halika't nang magkaunawaan tayo. Humingi ka lang ng tawad. Patatawarin kita, magiging kasimputi ka ng isno, magiging busila ka sa kabutian. Diba? Patatawarin kita. So, mga kasalanan yun. Pero mayroong in every rules, there is an exemption. Yung kasalanan walang kapatawaran. Yung pusong bato. Yung pinatigas na. Nababasa na nila rito, ang laki-laki ng karatula dyan, si Jesus ang daan, naririnig na sila sa inyo na kayo ay mga member dito at mayroong pang-umaga dahil pusong bato hindi pinapansin. Isa po yan sa kasalanan walang kapatawaran. Kasi inoffer na sa iyo. Inoffer na sa iyo si Lord, si Jesus. Di ba ano ang ginawa ng Diyos sa katawan natin? Ginawa ang templo. Mababasa sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16. We are a temple of God. At ang sabi niya, sino man ang magwasak ng templo ko, wawasakin niya rin. So, kung itong katawan natin na ginawa niyang banal, pagkatapos ang ilalagay mo, yung sabungan, yung droga, yung mga sigarilyo, alak, wala ka ng panahon sa Diyos. Paglapas tangan niya sa Diyos. Paglapas tangan. Bakit? Ginawa ka na ng kuwanin. Modelo. Ginawa ka ng banal. Diba? Ang sabi ko lagi sa inyo, tayo ay pinapapaging banal. Bagamat hindi tayo naging banal sa ating mga mabubuting gawa. Pero dahil sa pananampalataya, tayo ay pinapapaging banal. Pasensya na po dahil medyo yung asawa ko nahawa ko. Palitan lang naman yan. Pag ako naman nauna, mahawa. Bakit? Iisang kwarto namin. Iisang higaan namin. Kaya nga, pag yung isang kwarto, nilagyan ng aircon yun, pag may sakit ang isa sa amin, iwalay muna. Iwalay muna kaming dalawa. Kaya, nauna siya, ngayon, ako naman ang namamala. Magsipon. Mayroon. Okay, so, puso bato. Maraming taong matitigas ang ulo. Yan po ay kasalanan, walang kapatawaran. Maliban kung sila ay makakilala. Kung sila ay naanyayahan nyo, nadala nyo rito. Marami tayong kaibigan. Marami tayong kadugo, mga mahal sa buhay. Dalhin po natin dito. Dalhin po natin. Sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Kaya nga diba, ang Diyos ay naglatag. Mababasa sa Deuteronomy chapter 30 verse 15. Naglatag siya ng buhay at kasaganaan. Take note, ha? Buhay
buhay at kasaganaan. Kayo yun. Yun ang pinili nyo. Buhay at kasaganaan. Sino? Sino yung buhay? Di ba si Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Hindi kayo nagkamali. Pangalawa, naglatag siya ng kamatayan at kahirapan. Sa English, destruction. Death and destruction. Yun ang maraming pumili. Maraming pumili. Kaya nga minsan nagbiro daw ang Diyos, nag-usap saka ang Diablo. Sabi niya, talo kita, sabi ng Diablo. Marami akong kabi. Marami siyang kampon. Punta tayo ng sabungan, sabi niya. Pagdating ng sabungan, hindi mo ba lahat yan? Hindi mo ba alam na lahat yan tao dyan? Tao ko yan. Kanya. O diba? Marami. O, dinala naman daw ng Diyos sa CCF or day by day. O nakikita nyo yan? Sabi ng Diablo, kakaunti lang kayo. At hindi lang yan. Sabi niya, tingnan mo lahat ng mga tulog. Yung mga tulog na yan, akin din yan. Talo na naman. Talo na naman si Lord. Yung mga tulog na yan, akin yan. No? Ang galing ng Diablo. Kaya, pinatigas ang puso. Ayaw sumamba. Kaya thank God na nandito kayo, ang gandang tingnan. Ilan lang ang bakante? 3 upuan. No? Kumpleto tayo. May absent ba yan? Wala pa dyan si Ashley. Tama? Ashley ba ang pangalan na? Ha? Wala din si Gemma. Oh, sayang yung si Noemi. No? Nabautismo na sana yan, kaya lang nalipat ng lugar. Ako kung nandito sila, kung kompleto sila, mga 20 kayo. Ang ganda ng tingnan. Saka, hindi nyo nalalaman na kaming mga manggagawa, mayroon kami lead ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagsasabi sa amin kung ano ang aming imimensahe. No? At pag nakikita kong katulad nitong nagkakaisa kayo, ako ay ganado na mag-sermon o magpahayag ng mabuting balita. Kasi nakikita ko, hindi nasasayang ang salita ng Diyos. Katulad natin, no? Yun na nga, di ba? Sinasabi ko, maraming taong pusong pato. No? So, sabi ni Jesus, si Jesus mismo, siya ang daan. Siya ang daan. Saan patungo? No? Di ba sa Ama? Marami pong tao na ang gusto niya, tandaan niyo, maraming tao na ang gusto nila, yung malawak ang daan. Diba? Nasa Bible, malawak ang daan tungo sa kapahamakan. Yun ang gusto nila. At dahil tayo ay kakaunti, ano ang sabi? Makipot ang daan. Magtiis-tiis lang po tayo. Magtiis-tiis lang. Kasi hindi tayo maghihirap dahil ang pinili natin si Jesus. Siya ang buhay. Siya ang katotohanan. Siya ang daan. Walang makapupunta sa Ama kung hindi dadaan kay Jesus. Bakit? Maraming matitigas ang puso. Kasi tigas ng bato. No? Kasi tigas ng bato. Okay. So, yung katotohanan na lang, pag tayo ay nasa katotohanan, di ba? Ibig sabihin, si Jesus ay totoo Diyos. Kaya hindi tayo nagkamali. Kaya tama yan ang pangalan natin, si Jesus ang daan. Dahil siya ang totoong Diyos na nagkatawang tao. Napakadili lang naman yan, di ba? Madili lang. May oras pa, may 10 minutes pa. Dahil nag-umpisa tayo, alas 5, G's. Madali lang. Mababasa natin sa John, chapter 1, verse 1. Napakaliwanag na sinasabi. No? Ang sabi, sapagkat sa pasimula ay ang salita. Salita sa pasimula. Pagkatapos, ang pangalawa,
At ang salita ay kasama ng Diyos. Kasama na salita, kasama ng Diyos. Sa pangatlo, ang salita ay nagkatawang tao. No? Ay, hindi pa yan. Sa 1:14 yan, sorry. Ang pangatlo, no? Ang salita ay Diyos. Yun ang pangatlo. Basahin niyo sa John 1:1. Ang pangatlo, ang salita ay Diyos. Basahin natin sa John 1:14. Ang sabi po doon, John 1:14, ang verbo o salita ay naging Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao. Kaya si Jesus po ay totoong Diyos. Lalong-lalo na mababasa nyo sa yung paborito ko, 1 John chapter 5 verse 18. Ang sinasabi po doon, nasa totoo tayong Diyos. Walang iba. Si Yesu Kristo ang totoong Diyos. Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat may ipapanganak ng isang sanggol na lalaki ang siyang mamamahala sa atin, ang mabuting tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Napakaliwanag din. Hinula na ni Propeta Isaiah na imanganganak si Virgin Mary ng isang sanggol na lalaki na siyang mamamahala sa atin. Ang makapangyarihang Diyos. Diba? Kaya hindi tayo naliligaw. Kaya ipangaral natin itong si Jesus. Basahin pa rin ninyo sa Philippians chapter 5 verse 2 to 10. Pilipos. Ano ang sinasabi si Pilipos? Na bagamat si Jesus ay Diyos, ay hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos, bagkus inubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagmistulang alipin para mamatay sa krus. At pag namatay siya sa krus, ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa Kanya. Bakit? Tinurn over sa Kanya ang pagka-Diyos ng Ama. Basahin natin sa Matthew chapter 28 verse 18. Ano ang sinabi doon? Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang kapangyarihan dito sa lupa at sa langit. So yung pagka-Diyos ng Ama, ibinigay na sa Kanya. Alam niyo, meron akong kakilala. Gusto akong debatihin siya, pero hindi nga ako makikipag-debate. Ang sabi niya, Pastor, nung wala pa si Jesus, nagkatuwiran din. Nung wala pa si Jesus, ang inihahandog para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, tupa, baka, kordero, kambing, o kaya bato-bato, yung poor. So, ang ibig bang sabihin, inandog halimbawa yung baka, di gagawin natin Diyos yung baka. May katwiran mo. Kasi handog yun eh. O, ang Ama, sabi niya, John 3:16, ang Ama, inandog niya si Jesus. Bakit niyo sinasamba yung handog? Mag-isip-isip kayo. Diba? Bakit niyo sasambahin yung handog? Kung baka pala yan, sasambahin niyo ang baka. Okay, so, yung nauna kong binigkas, yun ang magpapatunay na si Jesus, hindi tayo nagkamali. Siya ang totoong Diyos na nagkatawang tao. Kasi mayroon ba namang tao na nagkatawang tao? Wala. Diba? Tao nga siya eh. Kaya ibig sabihin, siya ay nagkatawang tao, ibig sabihin, hindi siya tao. Diyos siya, si Jesus. Kaya sina-challenge ko pa kayo. Habang may panahon pa tayo. No? Marami nga nagsasabi, this is the end of the world na ba? Pag naglaban-laban niya, Iran at Israel at USA, ang ganda nung pinanood namin ng asawa ko kanina. Yung tatlo nagsasayawan. Nagkabati na raw sila. Nagsasayawan. Kaya lang alam mo naman dito sa Pilipinas, ang daming joker, no? Kahit hindi totoo, ilalagay yan dyan. Okay, so, ang ating
message na gusto ni Lord na parating sa akin, magsipag pa tayo. Double time. Dahil kung ang kaaway, triple time na sila, ang dami nilang, anong tawag dyan? Kampon. Ang dami ng kampon. Tayo daw, kakaunti. Kakaunti. Pero ako'y naniniwala. In the long run, pag nagtapos na, nandyan na siya bumalik, talo yan. Kaunti lang yan sila. Unang-unang, ang liwa-liwanag, sinabi, si Abraham is father of faith. Lahat ng nananampalataya kay Kristo, siya ang ating ama. Ama ng pananampalataya. Pangalawa, siya ang father of many nations. Sa madaling salita, yung kaunting nasyon lang ang mapupunta sa impyerno. Kay Abraham, kasama tayo, di ba? Marami. Kaya nga, yung pangako kay Abraham, pararamihin ko kasing dami ng bituin, kasing dami ng buhangin, ang iyong anak Abraham. Nangyayari na. Nangyayari na ngayon. Kasama tayo doon sa buhangin na yun. At alam ko, after 10 years, yun, 14 years, ang ganda na ng church. Day by day, Dasmariñas. No? Nabidyohan ko nga. Hindi ako naiinggit. Kasi, matagal na sila eh. 14 years. Tayo, wala pang 3 taon. Wala pa. Kaya, magtulong-tulong po tayo. Alam-alam sa pangalan yan. Hindi ko yan inaalis. Si Jesus. Siya ang totoong Diyos. Hindi tayo nagkamali. Kaya kayo nakaupo dyan. Dahil kay Jesus, hindi dahil sa akin. Ako lang ang mangangalaga sa inyo. Ako ang pinaka-manager. No? Okay, so meron pang 2 minuto, magsasalita pa yung magdadagdag pa ang asawa ko. Kaya, tayo'y manalangin. Huwag na kayong tumayo. Lord, maraming salamat po sa mensahe na ibinigay mo sa akin. Mensahe ng buhay na tunay nga po na ikaw ang aming dinadala. Ikaw ang aming Diyos na dapat naming paglingkuran. At kami nga po ay hindi na matigas ang aming mga puso. Pero marami pa pong tao, matitigas ang puso. Kaya ito po ang indalangin, ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Salamat po, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe ng buhay, isang hamon sa bawat isa sa atin. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang paghahandog, kasabay ng isang awitin mula sa ating kapatid na si Aleli Jen.
sa isang mabiyayang awitin na handog ng ating kapatid na Aleli. Tunay nga, Panginoon, at tunay nga mga kapatid, na kapag tayo ay mayroong matigas na puso, parang pusong bato, kapag tayo ay manumbalik sa Panginoon, ang sabi niya sa Ezekiel 36:26, papalitan ko ang inyong mga pusong bato ng isang pusong malambot. No? Kaya habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, magsipagbalik na tayo sa piling ng Panginoon. No? Dahil sa kanya muli pagbabalik, siya ay isa ng hukom. Sa ngayon, siya ay Savior. The next time around, siya ay hukom. No? Ang hukom, huhukuman na. Kasi God sees our heart. Hindi naman tayo tinitignan ng Diyos sa ating mga paglabas na anyo. Tinitignan ng Diyos ang bawat puso ng mga tao. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa gabing ito. Salamat o Diyos sa mga salita mo na aming narinig. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo dahil kami, Panginoon, ay binigyan mo ng mahabang panahon upang mag-isip, Panginoon, kung tatanggapin ka ba namin o hindi. Kung tatanggapin ka namin ay may pangako kang kalakip, Panginoon, na kami ay giginawa, kami ay mapapabuti, kami ay hahaba ang buhay at maninirahan kami sa isang lugar na nakalaan para sa amin. Ang sabi mo nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Alam namin, Panginoon, na kung kami ay patuloy na lumalapit at manampalataya sa iyo, napakaganda ng kinabukasan na aming haharapin. Salamat o Diyos dahil Ikaw ay Diyos na tumutupad sa lahat ng pangako. Salamat o Diyos na Ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Salamat o Diyos na Ikaw ay Diyos na nagbibigay ng karunungan. Ikaw ay makatarungang Diyos. Ikaw ay nagpapagaling. Ikaw ang Jehovah Jireh. Ikaw ang Jehovah Rapha. Ikaw ang nangunguna sa amin, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, kundi kami ay sinusustain mo. At sa gabi dito, Panginoon, basbasan mo po ang mga kaloob na nandito sa aming harapan. Pagpalain mo po ang mga kamay na nagsipaghandog at nawa o Diyos, magamit namin ito sa aming paghayo upang ikaw ay maihayag, Panginoon, sa bawat dako ng tabon 1, 2, and 3. At sa sandaling ito, O Diyos, akin pong dinadala sa panalangin ang mga kapatid kong ito. Lord Jesus, tinataas ko po ang Orgulyo family sa pamumuno ng mag-asawang Mel at Alex. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Alam ko, O Diyos, na nakatunghay ka sa kanila. Alam ko, Panginoon, na i-bless mo sila, Panginoon, hanggang sa kanilang mga kaapu-apuhan. Salamat sa buhay ni Ann na ginagamit mo. Palain mo po sila mag-asawa, maging ang kanilang mga anak. O Diyos, lalo na si Sam, turuan mo po siya, O Diyos, at lingapin, bantayan, at iyayaan mo po siya ng karunungan, Panginoon, sa kanyang pag-aaral. Ingatan mo po siya at subaybayan, maging ang kanyang ama at ang kanyang mami. Ganon din po si Aleli, O Diyos, salamat sa buhay niya, Panginoon, na bagamat siya ay bagong panganak pa lamang, subalit hindi ito hadlang, Panginoon, upang siya ay makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng pag-awit. Salamat, Panginoon, kay Ayen. O Lord, isang kabataan na pinili mo na katulad ni David, Panginoon, sa isang pamumuno. Turuan mo po si Ayen, Panginoon, kung paano niya pamamahalaan ang kanyang mga nasasakupan. Bigyan mo po siya ng karunungan, Panginoon, at wise decision, Panginoon, sa kanyang nagiging chairman, Panginoon. Loobin mo at ingatan, O Diyos, na makatapos din siya ng kanyang pag-aaral. Ingatan mo po siya at subaybayan. Ganon din po si Cyrus sa kanyang nagugulumihan na ng isip.
turuan mo po siya at paliwanagan, Panginoon, sa gabing ito kung ano ang dapat na desisyon na gagawin niya sa kanyang buhay, sapagkat ang bukas, Panginoon, ngayon, Panginoon, ay hindi na namin makakamtan kinabukasan. Iba na po dahil maiiwan na namin yung araw na aming iniwan. Kung halimbawa ngayon, kinabukasan, baliwala na yung ngayon. Kaya turuan mo po siya, Panginoon, at paliwanagan mo po ang kanyang isip kung siya ay mag-aaral o hindi. Alam ko, Panginoon, na at ipaliwanan mo po sa kanya ang kanyang future o Diyos kung siya ay magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ganon din si Malu o Diyos, ingatan mo po siya sa baybayan dahil siya ay isang dalaga. Turuan mo siya, Panginoon, kung paano niya pakaingatan ang kanyang pagiging dalaga. O Diyos, nawa ay patuloy siyang lumakad, nakasama ka, Panginoon, at hindi mo siya iiwan, ni pababayaan man. Ganon din si Angel Faith, O Lord. Hindi ko rin nakakalimutan ang aking paboritong batang ito dahil pareho kami mataba. At salamat, O Diyos, dahil nagpapatuloy siya. Ikaw pa patuloy na mag-ingat sa kanya, Panginoon. Ganon din kay AJ na nasa barko, ikaw ang paliwanag sa kanya, Panginoon, sa kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia, sa kanyang pananalangin, at pag-ingatan mo po si AJ sa panahon ng kanyang paghahanap buhay. Ingatan mo rin po si Angel Faith, lalo na po sa decision making sa kanyang buhay. Ganon din si Jennifer o Diyos, alam ko, Panginoon, na nakatunghay ka sa mga babaeng palo. Ang sabi mo nga, Panginoon, dapat nga ito ay inaalagaan ng gobyerno dahil siya ay palo. Pagpalain na po si Jennifer, alam ko na masipag siya. Nawawa Diyos, ang lahat ng kanyang pagsisikay ay patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, na maging makabuluhan ang kanyang buhay. Pagpalain mo po ang kanyang mga anak, si Daniela, maging ang dalawang bata, ang kanyang apo, at ang isa namin kasamang kabataan dito sa kanilang pag-aaral, na o Panginoon, patuloy mo pong ipagkaloob sa kanila ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Alam ko, Panginoon, na walang magkukulang sa kanila sapagkat ikaw ang great provider, O Diyos. Ang kailangan lang namin ay patuloy na maglagak ng tiwala sa iyo at patuloy na angkinin, Panginoon, ang iyong mga pangako. At sa kabuuan, O Diyos, maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay Diyos na dakila. At sa aming pong pagwawakas, dadalhin po ni Pastor San Miguel ang kanyang pagpapala sa gabing ito. I disagree. Si Angel Pitt sa ikaw, hindi mataba. Malusog lang. Maganda. Mga gaganda kayo. Okay, so inaanyayahan pong tumayo ang kapulungan. Hingi po tayo ng basbas. Magandang gabi po, Panginoon. Naririnig ko po ang iyong mga anak. Humihingi po kami ng basbas o pagpapala. Kaya mga kapatid, pagpalain na nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyong paliwanagin at higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all and see you all next Sunday. Andre, thank you sa inyong lahat. Mas mabigat doon sa anak ko dito na. Ha? Oo, nandito rin. Ang tumpang nung ginagawa ko. Ayun si Chaupin kasi Siya na